Ayan, mapagpalang araw po sa bawat isa. Good morning po. Tunay ang napakasarap gumising sa umaga, di ba? Lalo na kapag ang naalala natin, hindi cellphone, no? Dapat lagi natin, unang-una is mag-pray, di ba? Manalangin sa Kanya, magpasalamat sa Kanya. Amen po ba? Hindi ko papatasan yung kamay kung sino ng mga nag-pray, walang naalala siya. Pero alam ng Lord kung ano yung mga awit ng ating mga puso. Amen po. Sige, sa mga handa na, tayo po'y tumayo, tayo po'y tumasimula na sa umaga ngayon. Umpisahan natin siyang palakpakan, purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus! Worship your name, God! Purihin lamang noon ang kumain ng iyong magkakaroon ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, Jesus! Hallelujah, hallelujah. Awitin natin, awit ng puso. Jesus, hallelujah. Purihin ka, hallelujah. Pag-ibig sa umaga, naalala ka, nasasabing ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naging tayo ng
Tayo po'y patuloy na sa presensya ng Panginoon. Tayo po'y malakpak at umawi sa lahat ng ating diba. Hallelujah, Jesus. Kami po'y hindi makakawala sa kawalan ng Panginoon. Dahil patuloy ang Panginoon at pinakakailan ng lahat sa aming mga buhay. Yeah.
higit pa, walang papantay sa'yo, Panginoon. Ikaw ay tunay na kapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Di ko na lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang itaya ang kabutihan mo sa
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa manangin nasa langit. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Panginoon, sa bawat isang narito. Pagkat alam namin, Panginoon, ikaw po ang unang umibig sa amin, O Diyos, kahit hindi po kami karapat-dapat, ay ginawa mo po kami karapat-dapat, Panginoon. Sa kabutihan mo, O Diyos, lipunin ka namin sa umagang nito, Ama. At ikaw po ang manguna sa bawat isa dakilang Ama, ang bawat pamilya narito, Panginoon, ang mga kahilingan, ang desire ng anong puso, Panginoon, ay sa ikaloob ay ipagkaloob mo po, Panginoon. Sapagkat alam mo, Panginoon, ang aming mga pangailangan, batid mo ang laman ng aming puso at isipan sapagkat ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, O Diyos, salita mo pagsalita, ang mensahero mo, Ama, ay balutin mo na yung kapangyarihan. Ilagay mo siya sa iyong lipuran. Ikaw po ang aming makita, Panginoon, ang kaluwalhatian mo, O Diyos. Kaabagan mo po, Panginoon, nilalapit po namin ang aming bansang Pilipinas, ang aming bayan sinilangan, Panginoon, nilulog namin sa iyong Panginoon. Ikaw po, Panginoon, kumilo sa aming bansa, maging isang tunay ng Kristiyanong bansa, Panginoon, ang bansang ito. At ikaw po ang siyang mamuna, sino man ang mamuno, Panginoon, ikaw po makialam, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ang lungsod ng Quezon ay patuloy po rin natin nilalapit sa iyo, Panginoon. Ang aming lungsod, Quezon, Panginoon, ikaw po ang siyang mamuna, ang aming kinakasakot. Ang lugar na ito, Panginoon, ay kaabagan mo, Diyos. Ikaw po, Panginoon, magligtas ka ng maraming pamilya sa lugar ng Commonwealth, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa, Panginoon. Bigyan mo po kami ng puso, pagpapagin, Panginoon, sa bawat kaluluwa, Panginoon. Sa bawat pagkakataon, Panginoon, ibigay mo sa aming puso ang pag-ibig sa aming kapwa. Pag sinabi mo, Panginoon, mahalin ka namin aming buong puso, at ang aming kapwa, Panginoon, ay mahalin namin ng katulad ng pagmamahal namin sa aming sarili. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Patuloy mo bigyan ng kalakasan ng bawat isang narito, Panginoon. Ang mga papunta pa lamang, Ama, ingatan mo po, Panginoon. Ikaw po siyang manguna sa kanila, Panginoon. Nabalik po namin sa iyong taas, na papuri parangal, sapagkat ikaw lamang po, Panginoon, ang nararapat at nag-iisang Diyos na buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon, na siyang darating. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo mga kamay, sabang salamat. Amen. May naman na yan. Amen. Muli, mapagpalang araw po sa bawat isa. Good morning po. Natuloy ng napakasarap umawit. Sumamba ng pulis sa ating Diyos. Amen. Dako tayo sa mga pabalita. Announcement. Meron tayo every Sunday po ay Sunday School. Tapos morning service. Ayan. Then mamaya babalik tayo for our afternoon service. Then every Wednesday night, makita-kita tayo din ng 6:30 ng gabi para sa ating midweek service. And next naman, music rehearsal. I-announce yan ng song leader kung kailan. And next month of, hala, ang bilis na. April na this coming Tuesday. So, tapos na ang March. So, di ba? Ang bilis. Ang bilis talaga. No? So, pang-apat na buwan ng taon.
April 17 po, save the date for our film showing. Last 7 po yan ng gabi, makita-kita tayo ito. Dala po kayo ng mga, ano tawag ba? Pika-pika, yan, mga popcorn, di ba? So habang hindi daw pa siya ng The Christ so pwede na yung kumain or something, di ba? Habang nanonood. So next naman, April 18, sino nakapansin sa ating page? LBT, di ba? Nakita natin ating mga speakers on that day, Siete Palabras. So, ilan na lang kulang na speaker doon sa announcement? Isa na lang. So, abangan. May namulat nga no? Namulat yung kahapon yun Alam ko, nakahapon na speaker yun So, kaabang-abang talaga. Diba, sa inyo, every year yan Iba-iba ang nangyayari, iba-iba talaga. Kasi si Lord, hindi siya sa, hindi na siya sa isang box. No, out of the box, siya talaga, hindi na siya sa comfort zone. Lahat i-exit niya yan. Hanggat kaya mo, hanggat alam niyang kaya mo, hanggat alam niyang gagamitin ka niya talaga, pipiliin at pipiliin ka. Di ba? So, napakasarap nun. So, tunay nga na kita-kita ito, April 18, ayan, alas 5 po yan ng hapon. Okay, so, yung time mo, kinuguluhan ha. 5 sa 17, 7 p.m. 18 ay 5 p.m. Okay? So, sa Siete Palabras na yan, we have 7 speakers. Every year po yan, nag-start ang ating JOWFCI ay may Siete Palabras talaga. So, reminder yan ng 7 last word of Jesus Christ. So, ang take note dyan, hindi po taon-taon namamatay ang Jesus. Diba? Hindi siya namamatay every once lang po. So that's our gospel, diba? Minsan lang siya namatay. Okay? So, lalako na tayo. Ay, ano pa pala? May 9 to 11, kala ko maisip ko na May 9 to 11 ang ating 3 days revival crusade for our 9th anniversary celebration. Okay? Kasyam na buwan, sabi nga sa Buddhist, no? So, habang-habang din yan, 3 days. And we have 4 speakers on the 3 days revival crusade na yan. No? So, abangan natin yung revival na magaganap siya. June 14, Saturday, ang ating second sports day. Ayan. Team basketball. Sino po dito? Team badminton. Ayan. Sino dito? Ayan. So, mag-practice na. Diba? Mag-rehearse na. Para hindi tayo ma-sprain. Diba? Lagi kami nakakita sa basketball sa amin lagi kami nakikita doon. So, kailangan malakas ang pangatawan, malakas ang tindig, kumbaga, diba? So, yan. June 14, alas 8 po, pagkita-kita tayo. Ito ba yung rayuma na? Inom ng gamot. Okay, so dako na tayo sa pagbibigay. Ay, hindi mo na, salamat. Ayan, salamat. Alam ko ngayon, di ba, katapusan na ng March. So, alam ko maraming pinagpala, maraming binayaan ng Diyos. At nasa atin ang chance, nasa atin ang rights to share the goodness of God. So, sino po ang naisula? Ayan, parapakan po natin ng Diyos habang malapit si Pastor Stanley. Parapakan po natin ng Diyos. Amen. Napasalamat ko lang sa Panginoon. Siyempre, alam niyo naman yung history na nangyari sa amin. Yung pagsubok na, minsan naiisip ko talaga na yung panahon na hindi ka pa sumusunod sa Kanya bilang Kristiyan, hindi ka pa tumatawag sa pangalan niya. Parang kung walang hirap. Pero praise God kasi pinapatunayan na talagang nandyan sa buhay namin. Yung pinagdaanan namin, dati narinig ko lang sa pangaral na merong labanan between spiritual and pero ngayon, nakita ko physically kung paano nila lang na ginamit ni God yung mga tao. Ngayon, like kwento ko lang nung unang pasok namin sa ER, gawa nung anak ko na suspected measles. Kasi yung measles pala, napakadelikado pala niyan. So, ginawa kami ng transfer to other hospital.
Sabi ko kay Mrs. huwag na tayong agad lumipat kasi nandito na tayo eh. Ginawa namin, tinawagan namin lahat ng mga, halos lahat ng private hospital. Puro not available for isolation. Gawa nga nung yung Mrs. And then sabay sa pneumonia, masyado siyang critical. Masyado nakakahawa, kumbaga delikado. Ngayon, pinagtataka namin sa doktor sa ER, pinaka-head siya ng ER. Hindi niya tinig kung may lagdag pa si baby o wala. Doon kami nagtataka, kumbaga, suko na kami, talagang uuwi na kami ng pero sabi ko kay Mrs. huwag tayo susuko muna. Antayin natin. May plano siya para sa atin. Hanggang sa, may dumating na junior doctor, nagtanong sa amin. In-examine, may tinawagan, siguro mga 11 PM na, tinawagan niya isang pediatrician na matanda na, babae. Ngayon, pinapapicturean, tinitignan lahat yung Ngayon, nilag-speak niya, sabi niya, bakit hindi niyo i-admit yan? Wala naman siyang lagnat. May rasis, pero walang lagnat. Hindi measles yan. I-admit mo yan, bakit nasa isolation room yan? 4 times yan sinabi yun na pagalit. Bakit hinahayaan nyo na nasa isolation room yan? Sino nag-ano yan? Ngayon, gusto kong magaling dun sa head ng ER. Pero pinanalangin ko siya. Sabi ko, patawarin siya ng Panginoon. Kung ano yung ginawa niya, kumbaga, andyan yung masama yung loob sa kanya kasi hindi niya examine eh. Ngayon, nagkaroon siya ng issue doon, parang kasi hindi niya tinig kung may lagnat o kumbaga may ginamit ang kaaway, ng instrumento, pero mas nalaig pa rin siya doon. Ano yung aral na natutunan namin doon? Yung talagang hindi ka bibitaw sa kanya. Yung pananampalataya mo sa kanya, hindi mo bibitawan. Hanggang sa na-admit na kami, then sabi ng doktor, wala talaga hanggang kinabukas, na-meet namin ng doktor na yun. Yung tumawag, true phone lang. Napakagaling ng Diyos, no? True phone, tinawagan niya. Sinabi niya, i-admit yan. Ngayon, nung na-meet na, chinek up talaga kung merong measles, wala talaga. Talagang rashes lang siya. Then, after 2 days, napunta kami sa semi-private. Alam naman natin, pag ganung mga hospital, medyo di ba? Hindi naman tayo mayaman. Ngayon, after ng 2 days na yun, siyempre, masarap din yung bulog ko dahil lamig. Tapos, komportable. Totoo lang ha. Pero, andyan nung kinakabahan ka. Siyempre, hindi mo alam yun. Bawat kilos, bawat galaw, kita mo, parang parang metro lang ang taxi. Gulat ka, pero, praise God pa rin, sa doktor na naman. Talagang totally ginamit siya pa rin. Sinabi niya sa amin, sa kayo nagpa-check up, nabasa ko na sa history nyo, nung time na bago kayo ma-admit, nagpa-check up kayo sa OPD. So OPD, hindi naman siya, kumbaga, hindi pang mapera yun. Nalaman na, sa OPD pala kayo nagpa-check up. Bakit nandito kayo sa private? Ito po yung advice sa amin na, kumbaga, hindi mo lang sasabihin, bago kami ma-admit, kailangan meron pang cash fund na magkano. Ngayon, praise God pa rin, may binigay na naman si Lord na Kaya yung God will provide na sinasabi nila, hindi literal na si Lord talaga. Gagamit siya ng instrumento para doon. Ngayon, pagdating namin ng pangalawang araw na punta ng doktor na yon, sinabi, palipat ko kayo sa service ward. Doon namin nalaman na meron palang parang public ang mga private hospital na meron ng service ward. Pinalipat kami, which is 200 a day. Yung kung parang mo dun sa semi-private na 2 araw kami, dilipat kami. Sabi, mamaya ipapalipat ko yun, agad-agad. Kaya laki pasalamat namin sa doktor na yun. Kumbaga, answered prayer talaga yung binigay nito. Pinaturayan talaga niya na buhay siya at kumikilos siya sa buhay namin. Talagang yung pananampalataya mo, huwag kang maging na ibigay sa kanya. Talagang pagka sa kakipita, hilingin mo sa kanya, iiyak mo sa kanya. Yan naman yung karamdaman kasi ang Panginoon nandiyan sa amin. Kaya pagpapasalamat natin, dapat hindi na matapos yan sa isang pangyayari lang. Araw-araw tayo pasalamat sa Panginoon. Sa Diyos na po. Amen. So, diba? Di hadlang ang distance, diba? Ginamit ang cellphone, phone calls. And in fairness, preparation nung dati siguro yung sa social service sila, diba?
So, alam kasi ni Lord kapag kakaya mo. And then siya, experience din siya, di ba? So, masarap din sa private room, di ba, kuya? Sabi nga malamig, di ba? Oo, di ba? Ang shower niya, meron pang ano. Umiinit po sa akin. Yun, di ba? Staycation nga, kumbaga sabi nga natin, ayaw ko dito staycation, pero maganda. Maganda yung surrounding daw. So, okay. So, next naman, pangalawa. Tunay nga na araw-araw, diba, dapat natin magpasalamat sa Kanya. Kasi lahat-lahat yan ay galing sa Kanya. Kung meron tayong problema, siguro ano lang yung preparation lang yan for our better future, better plan for us, diba? So, sige, next. Pangalawa. Meron po. Meron po ba? Sige, ko yung slide na pangalawa. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi these past weeks, hindi ko masabing wala akong peace of mind, pero sa part na sa side ko or what, or saan man, basta gano'n. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi last few weeks nga, ay hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Hindi ko alam yung kailangan kong gawin or something na Lord, ano ba, lagi ko kasi sa Kanya sinusumbong lahat eh. Iniiyak sa Kanya lahat. So, sabi ko, Lord, ikaw bahala kung ano yung dapat kong gawin or may gagawin ba ako or gagawin ko ba to, pupuntahan ko ba to or what. Pero tunay nga na si Lord ay God is in control. So, lahat ng sabi niya nga, hindi ka niya pabayaan, hindi mo ko iiwan. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi this, ilang days yun, ilang weeks yun na nasa isip ko siya na nagagawin ko ba to or hindi, ay agad-agad, di ba? Sobrang mabilis lang ni Lord magbigay ng answered prayer ngayon. Kasi dati, laging no, maybe, di ba, wait, gano'n, di ba? Lagi gano'n siya eh. So, ngayon, sobrang bilis, ang bilis kapag sinabi ko ganito, hello Lord, huwag naman, please wait lang muna, konti-konti naman, no? So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tunay nga na huwag kang magiging madadoubt, huwag kang ma-fear sa sitwasyon na meron ka ngayon. Kasi naniwala ako, yung Jeremiah 29:11, na kailangan ibigay mo sa Kanya. Yung kung natatakot ka, ibigay mo sa Kanya. Kung doubt ka sa sarili mo, ibigay mo pa rin sa Kanya. So, nagpapasalamat ako dahil marami siyang tao, instrumento na ginagamit, no? Na lagi niyang kahit cellphone lang din, isang chat lang din yun. So, sabi ko, ay, wait lang. May gagawin ako kasi niyan eh, may ganyan-ganyan. Pero si Lord talaga ang nagbibigay ng, kumbaga sa program, siya ang nagbibigay talaga ng way kung paano mo siya. Alam mo ba, may program ka as a MC. Pero na kay Lord pa rin kung paano mag-flow yung program na yun. So, ganun din sa life, di ba? Alam natin, nakikita lang natin yung ganitong focus na to. Pero kapag binigay natin sa Kanya lahat, yung focus na yon mas malawak, di ba? Kasi yung pinakita lang natin ay nandito lang sa straight. Pero yung mas malawak, parang karagatan lang din. So, nakita ko yung minsan yung dagat. Sabi ko, Lord, dalhin hanggang dulo, ang lawak na ito. Gano'n na lang siguro yung plano mo for us, di ba? So, nagpapasalamat ako sa Kanya at lahat ng papuri at parangal tanging sa Kanya lamang. So, sige po, sino po last? Meron po ba? Wala na. So, tanda ko na tayo sa pagbigay. Sa likod po natin ay may tithe offering envelope. Meron po dyan slip, indicate natin kung tithes, offering, love gifts, giving funds. Ayan, nakabayad tayo ng rent natin last time. So, April naman, lupunin natin. So, diba? Okay. Gusto nyo ng tip? Pag na-atake kayo. Halimbawa, puro problema, puro pagsubok, kaya baka may kabila. Hindi ka niya tandaan. Meron kong ipang Biblia dyan para tigilan ka. Tinan nyo ito. 1 Peter chapter 5 verse 8. Ano ba yung IT?
Ginagamit kayo na wala? Ha? Loading? 1 Peter 5:8. Sabi diyan, ang diablo ay parang liyong umungal. Hindi ba nakalagay yan? Rolling lion. Ibig sabihin niyan, Satanas, ang purpose niya ngayon sa atin, takutin ka. Wala kasi nakakayanan na saktan ka kapag hindi pinagtulot sa Diyos. So, yun ang purpose niya. Ang mga mananampalataya ay kanyang takutin. Para bumalik ka sa pinanggalingan mo. Pansinin niyo yun, kung kailan ka naglilingkod sa Diyos, parang mga unusual yung nangyayari sa iyo ngayon. At namang hindi nangyayari sa iyo dati. Si Abraham, yung pag-aaral natin sa Sunday School, sabi ng Diyos sa kanya, umalis ka sa bayan mo. Umalis siya, sumunod siya. May mga pangako ang Diyos. Nandagdan niya yung lugar na puntahan niya, tagtuyot. Pero mo yun, sumunod ka, pagkatapos yung dadatang yung lugar na binigay sa iyo ng Diyos ay tagtuyot, tagiharap. So, ibig sabihin nun, mali na isip niya, Abraham, mabuti pa siguro kung bumalik na lang ako sa pinanggalingan ko. Doon sa na ako. Doon okay ang buhay ko. Diba? Pwede niya maisip yun kapag ginamitan mo ng analytical method. So, meron akong tatlong tip pag ikaw ay naatake ka. Ayaw kang tigilan ng demonyo. Una, pag naatake ka, ayaw kang tigilan. Prayer. Philippians chapter 4, 4-6, may kita mo doon. Kapag ikaw ay ibigay mo sa Kanya ang iyong mga daing, mga hinaing, mga panalangin, at bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Hindi masayod na kapayapaan. Pangalawa na tip, kapag ikaw ay naatake at magkabi-kabi na problema mo, mangaral ka ng salita ng Diyos. Atakihin mo rin siya. Huwag yung puro depensa lang. Kasi yung prayer, hindi depensa ka nun. Kailangan din opensa. Basketball, kailangan meron din opensa. Kala mo, paano kasi yan talaga eh. No? Narinig ko lang yung mga pastor Joey natin. Hindi puro depensa lang, kailangan meron kang opensa. Umatake ka rin. So, mangaral ka ng salita ng Diyos. Alam niyo, pag ginagawa niya, mangaral ka, titigilan ka ng demonyo. Kaya ayaw siyang tumigil kasi tumigil ka na. Kung baga, bahag na yung buntot mo, ayaw ka. Tatakot ka na, wag. Kung kailan kayo na-atake, atakihin mo rin siya. No? Kung atakihin yung kapitbahay mo, ano ang problema mo, kapitbahay mo, wag. Kung yung kapitbahay mo, atakihin mo sa Satanas. Okay? Pangatlo na dahilan, walang tip, para lubayan ka ng demonyo. Malakay chapter 3 verse 10. Sabi ng Bible, sasawayin niya ang mga salot. Sasabihin niya lahat ng mga yan. Kasi yan ay salot, consider yan na salot yung mga yan. Kasi pinapahirapan ka, hindi naging komportable ang buhay mo, pag inindog mo, nakahaglangan. So, yun ang tip. Una, prayer. Pangalawa, mangaral ka ng salita ng Diyos, preaching the gospel. Pangatlo, magbigay ka. Sambahin mo ang Diyos sa magitan ng pagbibigay. Sabi ng Biblia, kung di ko bubuksan ang dungawan sa langit, sasawayin niya ang mga mananakmal. Papatigilin niya yung salot. Papatigilin niya yung pandarayan ng kaaway. So, huwag kang madadaya. Kasi ito po ang tendency sa mga Kristiyano tayo. Kapag pinagpapala tayo ng Diyos, okay yung buhay natin, komportable. Magbibigay tayo sa Panginoon. Minsan, o madalas, naduduyan tayo, nangyayalik tayo. Nakalimutan natin, minsan, ako mo nagbigay ito. Kaya pa naman ng Diyos, nakikita ko, hindi pa naman naghahamon ng mabigat si Pastor. Napansin ko ngayon dito eh. Pagka naghahamon si Pastor, mabigat kasi wala pangbayad ng building. Hindi ba, meron tayo pangbayad ng building ngayon. Kaya, habang nag-challenge lang dito, nag-testimony, nakita ko, ito yung kailangan ng ating mga kapatid para pagpalain tayo ng Diyos. Okay? Patigilin natin yung salot, patigilin natin yung atake ng kaaway, roaring lion lang siya, nanakot na siya, wala siyang kakaya ng mga gat. Okay? Hindi kanya kayang agatin. Pag hindi pinahintulot ng Diyos, hindi kanya kayang agatin. Wala na siyang ngipin, postiso na lang yung gamit niya. Kaya natatanggal pa yun. Okay? Ay, sali na. Pag tumingin sa akin kasi, okay, so, mga kapatid ha? Yun yung tatlong tip ha? Pag inatake ka, tandaan mo yan, yung sabi ni Pastor. Karanasan ko po yan kasi nasabi ko po sa inyo.
Okay? Huwag kang tumigil. Kasi habang bahag ang buntot mo, habang tumitigil ka, lalo ka na-atakihin ng demonyo. Huwag kang magpakita ng takot. Kundi magpakita ka ng pananampalataya sa Diyos. Hindi. Mas makapangyarihan ang Diyos ko. Amen. Huwag na naglilingkuran kaysa sa iyo. Okay. So dahil dyan, magbibigay tayo. Okay? Nakasobre na ba yung bibigay mo? Para hindi makita. Maraming Diyos sa dakila. Salamat po sa mga mapagpalang kami na nagbigay ngayong umagang ito. Pagyabong niyo po ang kanilang pamumuhay, maging sa eskwelahan man at sa trabaho. Salamat din po sa kalakasan, sa pag-iingat sa araw-araw, sa kagalingan, at sa kapangyarihan pinaparanas mo sa akin. Sa aking pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo po'y makakaupo na. Amen. Sino pong handa na? Amen. Amen. Sino pong handa na? Muli? So, seatbelt na natin yung mga ating mga sarili dyan sa ating mga upuan. Pwede nating punan yung mga nasa harap para mas focus tayo, mawala yung mga distractions, di ba? So, yes. After na lang natin yung mag-CR, with the water, mamaya na lang after na preaching. So, dito na papatagalin pa. Katawagan ko na dito sa harap, si Pastor Joby. Pakaswa natin naman. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, nagkita-kita kami tayo ngayong linggo ng umaga. Huwag po natin kakalimutan namin hapon. Amen. Hallelujah. Palagi tayo kumain ng salita ng Panginoon. Para lagi tayo malakas. Amen. Lagi tayo handa. Sabi na lang yung pastor, be vigilant, be sober. Because our enemy like a roaring lion. Amen. Hallelujah. Glory to God. At ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil napakabuti talaga ng Panginoon. Ay namin. Hallelujah. Magtataka ka. Dati noon, hindi pa tayo mananampalataya. Paliwala lang yung magutom tayo. Kasi hindi pa natin nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Pero nung tayo po ay makakilala sa Panginoon, doon po natin na-realize na kung saan ay nagkaroon tayo ng karamdaman. Pinagalingan ng Panginoon yun. Amen. Pinagalingan ng Panginoon yung pag-isa. Picture na lang yung nangyayari sa inyo ngayon. Amen. Kasi hinihintay ng Diyos na tayo ay magtiwala sa Kanya. Silang hinihintay ng Diyos sa atin. Hindi ka ng karamdaman. Sabi ng Panginoon, hindi, pinagaling ko na yan. Ang kailangan mo lang gawin, sumampalataya ka. No? So ngayon, yung pag-usapan po natin, yung papangalan ko natin po ngayon umaga ay may kinalaman po sa aking pang-araw-araw na buhay. Hallelujah. Glory to God. At kung meron po kayo mga banal na kasulatan, yun po yung makibukas sa akin sa Acts chapter 9, ito po yung buhay ng isang brave apostle.
na isa sa mga hinahangaan ko ng mga apostol. Isa sa mga apostol na hinahangaan ko. Ngayon, kapag yung buhay niya talagang hindi ko mawari, hindi ko maisip kung paano siya ginamit ng Diyos sa kanyang katayuan sa buhay. Basahin po natin Acts chapter 9, verse 1 up to 6. Hallelujah. Ganito po ang pagkakasabi. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na may papatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapulong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang silmang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanin sa daan ng Panginoon. Daan ng Panginoon. Ito ginamit dito, daan ng Panginoon. Baka isip natin sa ating daan. Ito po yung daan ng Panginoon, no? Hallelujah. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya malapit na sa lungsod, biglang tumislap sa paligid niya ang isang nakasisigaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako iniisip? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya, ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugod ang tinig sa kanya. Tumayo ka, pumasok sa lungsod, at doon isasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hallelujah. Kasi ng Panginoon sa kanyang pagsalita na ating nabasa ngayong umaga, tayo pong lahat ay tumayo. Pag-pray po tayo. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes! Thank you, Lord God. Hallelujah. Good morning. Thank God to have everyone at Lord to worship you. Praise your holy name, Lord. Hallelujah. 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 Ama, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sa oras na ito, Panginoon, minsan pa, just allow us, Lord, hallelujah, to continue to keep our worship for you, Lord. Ikaw, Lord, ang patuloy namin tinataas, pinapupurihan, at pinararangalan, Panginoon, sa mga dakilang bagay na ginagawa mo, ginawa na, Panginoon, at gagawin pa sa aming buhay. Ngayong umaga, Panginoon, ipakita mo, Lord, ipadama mo sa amin, Diyos, ang iyong banal na presensya. Nawa siyang magitan, Lord, ng iyong banal na salita ngayong umaga, Panginoon, ay patuloy mong pukawin, Panginoon, ang aming pananampalataya, Panginoon. At patuloy mong bigyan, Lord, ng lakas ng bawat isa, upang sa bawat pagsubok, Lord, Diyos, hallelujah, sa aming pananampalataya at pagsunod sa iyo, Panginoon, ay maranasan namin ang iyong kapangyarihan. God, ngayon pong umaga, O Diyos, maraming salamat po. Ito po ang aming samod dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nihiling ko namin ito sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Salamat po, mga kapatid. Glory to God. Nais ko pong mangaral sa paksang God, can God really use my life? Maaari bang gamitin ng Diyos ang ating buhay? Sa palagay ninyo, maaari bang gamitin ng Diyos ang ating buhay? Amen. Pwede, no? It's depend to our availability in willingness. Amen? Kasi kasabihin ng Panginoon, maglingkod ka. Pero kung ayaw mo naman, wala kang, hindi ka available, hindi ka willing, ang Diyos hahanap ng ibang instrumento para gamitin. Amen? Hallelujah. Sa tuwing binabasa ko ang kwentong ito, ng mga kasakilang biyaya ng Diyos. Nakikita kong kinuha ng Panginoon Jesucristo ang taong ito na si Saulo o Pablo, ay iligtas na sa magitan ng biyaya. At pag-uwi sa magitan o sa pagiging bantog o dakilang apostol para sa mga hintil. At napagtanto ko rin ang may pag-asa sa mga taong katulad ko at katulad mo na magamit ng Diyos. Amen? Sino ba si Pablo? Si Pablo po ay isang taong, sabi sa verse 1 ng ating teksto, siya po ay isang taong masama. Masama po siya.
Pagamat siya ay religyoso. Ang totoo ay Saulo ay isang hindi malamang na kandidato para sa paglilingkod sa Panginoon. Narito ang isang tao na kinatatakutan at pinamumuhian ng mga Kristiyano at isa na gumawa ng lahat sa kanyang kapangyarihan upang sirain ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kung ating pong nabasa dito, si Saulo o Pablo ay humingi ng permiso sa mga pinakapulong pare. Sa mga panahon na yun, pinakapulong pare. Hallelujah. Na ang kanyang layunin ay upang pusigin, patayin, hulihin, ikulong ang mga naniniwala kay Kristo. Bata, matanda, lalaki, kanyang huhulihin. Kapag nakita nilang intact ka, kapag narinig niyang nangangaral ka patungkol kay Jesus. Ngayon kaya matindi yung labanan ng araw. Buti nga ngayon, wala ngayon nanguhuli kapag nangangaral tayo. Free. Kapag nangangaral tayo. Pero dito sa pagsang ito, hallelujah, sa kapanahunan ng mga apostoles o ng mga alagad, bawal ang pangaral. Papatayin ka. At dahil sa pangaral, maraming mga alagad, maraming mananampalataya ang pinatay. At ibang alagad ng lulutan ng puso. Amen. Sa pangaral ng kagitaan. Kaya ngayon po tayo. Hallelujah. Tuloy-tuloy ang pangaral ng salita ng Diyos. Umulan man, umaraw, hallelujah, hindi natin pwede ikapiro ng pastor. Pero kaming gagawin. Amen. Hallelujah. Pastor, may assignment ako. Pagkaanan ko na yan. Amen. Pagkaanan ko na yan. Hindi na. Hindi na luma. Gas-gas na. Amen. Gas-gas na yan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Pero kung gusto mo, may paraan. May paraan. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kayong paman ang Diyos ay umabot sa biyaya at kinuha ang taong tumula sa kinaroroonan niya at ginamit siya upang baguhin ang mundo. Ginamit siya ng Diyos sa napakagandang paraan na ang misteryo ni Pablo ay umali pa rin ng bunga ngayon. Amen? Yan ang kailang bakit gospel dahil kay Apostol Pablo. Amen? At nakikita natin kung babasahin natin, hallelujah, napakaraming aklat na ginawa. Siya ang apostoles o apostol na kung saan maraming ginawa aklat dito sa Biblia, sa New Testament. Ang katotohanan lamang na pinag-uusapan natin ay tungkol sa kanyang buhay at epekto niya sa mundo ay ilang pagtotoo sa paraan na ginamit siya ng Diyos kaysa ginamit siya ngayon. Maaari natin maramdaman na walang posibleng paraan upang magamit tayo ng Panginoon tulad ng ginawa niya kay Pablo o nagagamit din tayo ng Diyos. Inakala kung lahat tayo ay mas may mababa at hindi karapat-dapat na magamit ng Panginoon sa kanyang gawain. Ngunit narito upang sabihin sa inyo na gagawin ng Panginoong Jesus kung gagawin natin sa ating sarili to willingness and availability. Amen? Kaya nais ko mga araw sa paksang, can God will use my life? Unang paksa na nais kong, unang punto na nais ko kong banggitin ngayong umaga, ang ating nakaraang kondisyon o kalagayan ay walang balakid yung hindi kailangan. Amen? Yung kondisyon. Glory to God. Our past condition, no obstacle. Verse 1. Sabi rito, samantalang patuloy na babanta ni Saulo, ang pagbabanta ni Saulo nang ipapatay ang mga alagad ng Panginoon, lumapit siya sa pinakapulong pari ng mga Hudyo. Dito makikita natin, hallelujah, yung past condition ni Apostol Pablo. Si Pablo ay, ang sabi sa Acts 22, siya ay mamamatay tao. Siya siyang martyrer. Amen? Bakit? Kasi dito may ipagda namin sa 8, Acts chapter 8 verse 9,
Grabe yung ginawa niya. Si Esteban, kilala niyo si Esteban, ang unang-unang martir na Kristiyano. Siya ang nagpapatay noon, saksi siya sa pagpatay kay Esteban. Hallelujah. Kaya mas sabi natin na itong si Pablo ay isang mamamatay tao. Imagine, may religion siya, no? Hallelujah. Tandaan natin si Pablo, siya ay Hudyo. Hudyo yan. Amen? Glory to God. Pero, hallelujah, kinalimutan na siya ay Hudyo. Bakit ko nasabing mamamatay tao? Ito ay ayon sa kanyang sariling pagtutuo. Sa Acts chapter 22, ayan, meron na dyan, 22 verse 4, Acts 26:10. Mababasa natin dyan yung alam buhay ni Apostol Pablo. Amen? Basahin natin yun. Sige, para masusunod tayo. Acts 22 chapter 4, and Acts 26 verse 10. Para mas maliwanag. 22 verse 4. Ay gumagawa natin anong history niya. Ayan, sabi niya dito. Inusit ko at pinamatay ang mga sumusunod sa dami ko. Pinagapos ko sila at pinabilang ko. Maging lalaki o maging babae. Sa Acts 26:10. 6:10. At ganoon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking binilanggo, patay sa kapangyarihan, binigay sa akin ang mga punong tao ng mga ito. Isa rin ako sa mga umatol ng kamatayan sa kanila. So, hindi siya nagsisinungaling dito sa testimony niya. Amen? Glory to God. Ibig sabihin talagang mamamatay tao siya. Sa ating panahon ngayon, meron bang pinatay ng mga Kristiyano? Meron sa Saudi, meron dito sa Pilipinas. Meron tayong freedom to speech. Amen? May kalayan tayong magsalita, may kalayan tayong mangaral. Kaya hindi po bawal. Sa Saudi, pagka nangaral ka, uulihin ka ron. Ipupulong ka. Kakagulitin ka ng isang hangit kada biyernes. Amen? Hallelujah. Grabe doon. Kaya nga dito hanggang may pagkakataon tayo. May freedom tayo, meron tayong kalayaan na mangaral na salita ng Panginoon, ipangaral natin. Amen? Hallelujah. Siya ay nagkasala sa paggawa ng bawat bagay sa kanyang lakas o kapangyarihan upang mapapatay ang mga Kristiyano sa magitan ng paghingi niya ng authorization sa mga punong pare. Sa Acts 22 verse 4 sa ating binasa, ilusig ko at pinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Pinagapos ko sila at pinabilanggo, maging lalaki o babae. So walang awa. Amen? Lalaki sa babae. Pinapatay niya. Grabe, no? So, isipin natin ngayon kung gaano kasama itong si Pablo hindi pa nakilala sa Panginoon. Amen? Acts 26:10, at kanina ginawa ko sa Jerusalem, maraming Kristiyano ang pinabilanggo, batay sa kapangyarihan ibinigay sa akin ang mga punong pare ng mga Hudyo. Isa rin ako sa mga umatol ng kamatayan sa kanila. Yun mo, para kang judge. Diba? Kasi hawak-hawak niya yung permiso galing sa mga saserdote para patayin yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Si Pablo ay isang rebelde laban sa Panginoon. Pangatlo, unang-una siya ay mamamatay tao. Pangalawa, siya ay nagkasala. Pangatlo, si Pablo ay isang rebelde laban sa Panginoon. Bakit? Kasi nung dito po sa ating binasa, hindi niya kilala ang Panginoon. Amen? Hindi niya kilala ang Panginoon. Kaya patuloy siyang nagiging masama. Ika-apat sa reliyon, siya isang taong naiinggit ngunit sa loob, siya ay masama. Tulad ng sinumang tao na kailan may naglalakad sa mukha ng mundo. So walang pinagkaiba itong si Apostol Pablo sa mga taong gumagawa ng kasamaan kahit na may reliyon. Sa ating panahon, ganyan, di ba? Maraming tao na sa reliyon, pero hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sabi nila, meron kaming Diyos. Nagsisimba kami araw-araw.
Amen? Subalit sa kanilang buhay, hindi mo makikita ang tunay na pagiging isang reliyoso. Yung pagkakilala sa Panginoon. Kapag ako'y naniniwala na kapag mayroong Diyos sa buhay mo, magkakaroon ka ng takot. Amen? Pero itong si Apostol Pablo, dito nilalarawan na bagamat siya may reliyon, hallelujah, wala siyang takot sa Diyos. Pinapatay niya yung mga kapwa-tao, yung mga mananampalataya. Para sa kanya, yung mga Kristiyano ng mga panahon na yon, isang sakit na dapat alisin sa mundo, dapat burahin para hindi makahawa. Ay yung pagpatay sa kanya noon, very common na lang. Pangkaraniwan na lang, para siyang pumapatay ng manok. Ginagano lang daig, ginabalik. Ganun na gano'n ang kanyang isip. Amen? Sa Acts chapter 7, verse 58, ito nga yung sinasabi ko si Esteban. Pinapatay niya si Esteban. Isa siya sa mga saksi ng pagpatay kay Esteban. Si Pablo ay isang malamang tao, subalit ito'y nagpatunay na hindi hadlang sa biyaya at nagliligtas na kapangyarihan ng Diyos. Nang tinanggap ni Pablo si Jesus sa kanyang puso, siya ay binago sa biyaya ng Diyos kailanman. Amen? Ito makikita natin na kahit anong sama ng pagkatao mo, sama ng ugali mo, kapag ang Diyos, hallelujah, may layunin sa buhay mo, walang imposible. Amen? Kaya our past condition is not obstacle. Hindi lang kung ano man yung kalagayan natin nakaraan. Amen? Hallelujah! Ang pinapangalan ko ngayon, ito ko yung dapas ni Apostol Pablo bago siya naging isang mananampalataya. Amen? Isa siyang masamang tao, rebelde. Hallelujah! Mamamatay tao, walang awa. Ang ating nag-aaral, hindi tayo magpipitilan upang magamit ng Diyos. O apa sila prevent us from being used by God. Kaya kung iisip natin na hindi ako pwedeng gamitin ng Diyos, kasi noon magnanakaw ako, kasi noon ismosa ako, makakasira ko sa record ko bilang isang instrumento ng Diyos. Isang ganito iniisip natin. Diba? Kaya nagbibigyan lang habang naglilingkod tayo, habang nakaupo tayo dyan, minangangarap kung mapasok sa isip ko, sinasabi ng pastor, pastor, pwede pala ako. Nagkakalinlangan ka. Kaya walang imposible katulad ni Apostol Pablo. Mamamatay tao, rebelde, kaaway ng Diyos. Ibig sabihin, pero yung nakaraan niya, hindi naging adlang para gamitin siya ng Diyos. Amen? Amen? Hallelujah. Ibig sabihin, walang imposible sa Diyos. Amen? Yung availability natin sa mga willingness na ang kailangan. So hindi alintana kung ano ang maaaring nagawa natin bago na tinatanggap si Jesus bilang ating tagapagligtas. Hindi na yung mahalaga. Nang iniligtas niya ang ating kaluluwa, nilinis o hinugasan niya ang ating nakaraan pagpakailanman. Kaya kung iisip mo, Pastor, hindi ko na nananaligay pa rin hanggang ngayon. Hindi pang-karaya ni Satan yan. Amen? Hindi nila kung Satan yan. Ako hindi ka pwedeng gamitin. Kasi hindi ka qualified. Amen? Glory to God. Pero sabi, inalis na ng Panginoon yan. Inalis na yung binura na ng Panginoon yan. Nang iniligtas niya ang ating kaluluwa, nilinis o hinugasan niya ang ating nakaraan, magpakailanman. Ibig sabihin forever. Kaya meron palang forever. Amen. Sabi na walang forever, meron palang forever. Pag ang Diyos nagpatawad, inalis niya na yan. Amen. Huwag mo na ilagay sa isip mo kasi pagdarahin ni Satan yan. Amen. Hallelujah. Yan ang mag-ingat lang para hindi ka magpagamit sa Panginoon. Amen. Kasi sasabihin, ay, ano ako, may tamit akong background sa buhay. Hindi ako pwede magpagamit. Mamaya, nangaral ako sa kalsada niya, tamang bahay pa magano. Siya mo dati, ano yun na? So, diba? Nakakasira. So, huwag natin isipin yan. Kasi lahat ng bagay, basta nag-decision tayo. Yung availability natin, yung willingness natin, gagamitin ka ng Diyos. At tulad ni Apostol Pablo. Sa katunayan, tinutukoy ng Biblia sa pangyayari bilang isang bagong kapanganakan. Yun yung tawag ng born again. Amen? Kapag tayo po ay tumanggap sa Panginoon,
Nagsisi tayo, tumalikod tayo sa ating mga kasalanan, naglingkod tayo sa Panginoon, at namuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung tinatawag na born again. Yun, diba? Apat yun. Bakit ka naging born again? Ang mga nanas, nagsisi ka. Pangalawa, tinanggap mo si Jesus Christ. Pangatlo, tinaliguran mo yung kasalanan. Pang-apat, sumunod ka sa Panginoon. Yun. Amen? Sa John chapter 3 verse 7, sabi rito, huwag kayong mangdilalas na sinabi kung ito sa inyo, kailangan ipanganak kayong muli. So dito na born again si Apostol Pablo. Yung nangyari sa kanyang buhay, ito yung regeneration. May tatlong mga naitala ng mga gawa natin sa nakaraan sa daigdig ngayon. Tatlong naitala, may record. Yung mga nagawa natin in the past. Una, mayroong talaang dala natin sa ating isipan. Sinasabi ko kanina. Yung mga nangyari sa atin, mga hindi pa tayo tumatanggap sa Panginoon, nakarecord yan sa isip mo. Lagi yan. Dala-dala mo yan kahit born again ka na. Hindi yan mawawala sa isip mo. Pero sa Diyos, inalis na ng Diyos yan. Amen? Nilalagay nila ni Satan yan para dayain ka. Isa yan sa manabing dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay nanilalamig. Kasi binabalikan niya yung tapas. Amen? Binabalikan niya yung buhay niya ng araw. Hallelujah. Para maging carrier sa paglilingkod sa pagsunod sa ating Panginoon. Ikalawa, mayroong nakatalang dala ng lahat ng mga nakakalam kung ano ang tayo o dati nating pagkatao. So, hindi lang tayo, nakarecord din sa ibang tao kung sino tayo dati nung hindi pa tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya, minsan, isa ito sa mga nagiging dahilan para hindi tayo makapag-share ng Word of God. Dahil nahihiya tayo. Lalapit tayo sa kaibigan natin na kung saan dati nakaaway natin. Amen? Nahihiya tayong lumapit upang ipahagi sa salita ng Diyos. Kasi iisip natin, nakaaway ko, baka kung ano sabihin sa akin ito. Amen? Hallelujah. Glory to God. Ikatlo, dahil ang tala na dala ni Satan at itatapon niya ang iyong nakaraan sa iyo sa lahat ng oras, ibabalik yung nakaraan mo, si Satan. Amen? Hallelujah. Unang-una sa isip mo, pangalawa sa mga taong kilala mo, nakakilala sa iyo dati, pangatlo, si Satan. Amen? Ito ang delikado kapag si Satan ang nagano sa iyo, talagang epektibo ito. Kaya maraming Kristiyano ganito. Maraming Kristiyano ang hindi nakakaalpas sa ganitong talaan. May record palang dala-dala si Satan. Dala-dala niya palagi yung record niya para sa ating naktaan. Sabi niya ito, sabi itong lasinggero, sabi itong babaero, sabi itong sigaron. Amen? Sabi itong nagmumura. Hawak-hawak yan, si Satan. Nakarecord yan kay Satan. Gagamitin niyang ano yan. Tawag dito, weapon, para mapanghinain ka. Amen? Sabi mga kasama sa trabaho, gagamitin niya ni Satan para maging hadlang. Dahil po sampo, pero kang boss, laging palpak yung gawa mo. Amen? Hallelujah. Nahirapan ka kayo mag-adjust sarili mo kasi may mga palpakang ginagawa. Yun ang gagawin ni Satan para hindi mo may sarili salita ng Diyos sa mga trabaho mo. Amen? Nahihiya ka na. Kaya tandaan natin, pag isa ka na, ginamit ito, ginawa ito, talagang grabe ang mangyayari sa atin bilang mga Kristiyano. Katapot, maaari ko bang palalahanan ka ngayon na kahit maalala ko ang aking nakaraan, maaari tandaan ang aking mga kaibigan, pamilya, aking nakaraan, at kahit nagsiyak, na dalahin ni Satanas ang ating nakaraan, ang Diyos ay nakalimutan ng ating nakaraan at ito ay hindi balakid sa Kanya na gumamit sa akin ngayon o sa inaharap. Ibig sabihin, kahit alam, kahit sumasagi sa isip mo yung nakaraan mo, hallelujah, kahit alam pa ng mga kaibigan mo, ng pamilya mo, yung nakaraan mo, yung pagkatao mo, kahit si Satanas pa mismo, hallelujah, ang may dala ng record mo na ganun ka,
Pero sa Diyos, kailanman, hindi yung magiging hadlan. Amen? Magpatuloy ka lang. Amen? Kasi babalikan natin yung ating binabasa ngayon. Ganitong talambuhay ni Apostol Pablo. Amen? Imagine, hindi mo mamahali. Ang galing ng Panginoon talaga. Ibig sabihin, walang imposible sa Kanya. Amen? Hallelujah! Kung tayo po ay maglilingkod lamang sa Panginoon. Sa awit 103 verse 12, ang sabi po roon, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, kaya hindi naman niya pinagay sa atin ang ating mga kasalanan. So, ang ibig sabihin itong awit 103 verse 12, na ang Diyos nagpatawad, kinalimutan niya na yan. Parang kanluran. Hallelujah, at silangan yung distansya. Hindi niya na iniisip. Amen? Hallelujah, katulad ng talambuhay ni Apostol Pablo. Hindi iniisip ng Diyos ng tao to. Hindi ko gagamitin kasi mamamatay tao to. Amen? Hallelujah. Glory to God. Sa Isaiah 43:35, ang sabi roon, gayunman ako ang Diyos na nagpapatawad sa iyong mga kasalanan, hindi ko na alalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Ganun ang Diyos. Amen? Kapag ang Diyos, hallelujah, ay nagpatawad, hindi niya na inaalala yung kasalanan natin. Tayo ba, pag nagpapatawad tayo sa tao, talagang tayo pinatawad na natin? Pinatawad mo ngayon, tapos mamaya-maya, tulad ako gagawin sa'yo. May mga ganyan di ba? May mga ganyang eksena. Pinatawad ka na, pero nagtatanim ka pa rin ng galit. Amen? Yung bagasyon ng biging plastic, yung pagpapatawad ko. Totoo ha? Amen? Hallelujah. So, ganoon ang Diyos. Katulad ng ginawa niya kay Apostol Pablo. Amen? Hindi na inisip ni Jesus Christ. Hallelujah. Kung anong pagkatao meron itong si Apostol Pablo. Ang ganda ng istorya dito, kung babasahin niyo po, pero napakalaki ng naibibigay na spiritual lesson at moral lesson sa atin bilang mga Kristiyano. Ngayon, kung binabasa po natin itong Acts, hallelujah, dito maraming bagay, maraming karanasan na nangyari sa buhay ni Apostol Pablo. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano yun. Sa buong Biblia, ginamit pa rin ng Diyos ang mga tao at sa kabila ng kanilang malaking mga kabiguan. Ipinangaral ni Pedro ang kanyang malaking o pinakadakilang mensahe at nagkaroon ng kanyang pinakadakilang ministeryo matapos niyang tanggihan ng Panginoong Jesucristo. Si Pedro, di ba? How many times niyang dinila yung Panginoon? Pero ginamit pa rin siya ng Panginoon. Si Moises, katulad ng pangalan kanina ng pastor. Si Moises ay isang mamamatay tao, ngunit ginamit siya ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lang yun. Ano siya, yung tawag dito, hindi siya magaling manalita, pero ginamit siya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Bakit sinabing mamamatay tao? Kasi pinatay niya yung hindi niya kalahi. Nung nakita niyang nag-aaway, inaaway yung Hudyo, sinampihan niya yung Hudyo, napatay niya yung isang hindi naglayo. Si Samson ay nagkasala laban sa Diyos, gayunpaman ay pinatay niya ang maraming Kristeyo sa katapusan ng kanilang buhay. Hallelujah. Sino ko nakakilala kay Samson? Samson, napakalakas niya. Pinigyan siya ng lakas ng Panginoon. Amen? Pero nagkasala siya. Nang babae siya. Amen? Tandaan natin itong si Samson ay isang Nazareo. Ang Nazareo, hallelujah, may mga policy na dapat sundin, pero hindi niya ginawa. Andiyan, bawal, pagka isang Nazareo, sabi sa Judge, the Book of Judge, bawal humipo ng mga maruming bagay. Ibig sabihin, kapag patay ng hayop, kung humihipuin, bawal yun. Bawal din uminom ng alak. Bawal din magpagupit. Kaya nga mahaba yung buhok ni Samson. Diba? Glory to God. Lahat ng ito ay kanyang ginawa.
Nagkasala siya, pero sabi sa Biblia, ginamit pa rin siya bilang hukom ng Diyos. Amen? Si Abraham, kasi pangalan ni Pastor kanina sa Sunday School, kay Sarah, nagsinungaling siya. Dinilan niya si Sarah. Amen? Asawa niya. Sabi niya, hindi ko asawa yan, kapatid ko lang. Amen? Nagsinungaling siya. Glory to God. Jacob, isang mandaraya, gayon pa man, binago siya ng Panginoon at ginamit siya ng may kadakilaan. Mandaraya yan, si Jacob, cheater yan. Amen? Ginaya niya yung kapatid niya kasi bunso siya. Yung kapatid niya, panganay si Esau. Binili niya yung binili ni Esau yung kanyang karapatang bilang panganay. Kaya itong si cheater to, si Jacob, pero gayon pa man, ginamit siya ng Diyos. Amen? Sa kanya lang galing yung tribe of Israel. Amen? Hallelujah. So marami pa maaaring mapangalanan o mabanggit sa mga ito. Ngunit may sapat upang ipakita ng Panginoon sa mga nabigo sa nakaraan. At yan, gagamitin pa rin sila sa ngayon para sa kaluwalhatian niya. Hallelujah. Hanggang sa inaharap. Wala naman tayong pinagkaiba sa mga taong to. Diba? Wala namang banal dito. Nagpapaging banal pa lang tayo. Sabi sa Roma 12, Romans chapter 12. Hallelujah, nagpapaging banal pa lang tayo. Pagiging banal tayo pag nandito tayo. Kaya nandito pa rin tayo sa mundo ng kasalanan. Amen? Hallelujah. Glory to God. Pero kahit nandito tayo sa mundo ng makasalanan o kasalanan, mundong makasalanan, ay maaari tayong gamitin ng Diyos. Amen? Maaari tayong gamitin ng Diyos. Kaya nga ang topic natin dito, maaari ba akong gamitin ng Diyos? Hallelujah. Depende yan sa iyo. Kung available ka, saka bumili ka talaga. Ikalawa, ang ating kasalukuyan, sitwasyon o kalagayan ay walang hadlang. Our present circumstance are no obstacle. Sa verse 2, sabi rito, at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madagit niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matatagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Our present circumstance ay no obstacle. Hindi hadlang ang ating pangkasalukuyang kalagayan. Ano bang kalagayan mo ngayon? Ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Hallelujah. Si Apostol Pablo ay isa ritong halimbawa. Si Pablo ay papunta sa Damasco upang hanapin ang mga Kristiyano at upang aristuhin dalhin sila sa kamatayan. Kung papatay niya. Amen? Present. Kayong paman, bukod pa sa lahat ng mga ito, nabuang baguhin ng Panginoon ang taong ito at gamitin siya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Glory to God. Handa na siya, preparado na siya, dala-dala niya yung permit para usigin, ulihin, patayin yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Nangangaral patungkol kay Kristo. Magagawa ng Diyos ay gayon din sa inyong buhay at maging sa akin. Magagawa niya yun. Kasi wala namang imposible sa Diyos. Kung nagawa niya kay Pablo, magagawa niya rin sa atin yun. Amen? Hallelujah. Kaya hindi po posible o hindi hadlang yung kalagayan natin ngayon at the present time. Maaari niyang kunin sa atin kasama ang lahat ng mga bagahe o pabigat na dala natin at magagamit tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Meron ka bang burden ngayon? Meron ka bang problema ngayon? Hallelujah. Kung ibibigay natin yung buhay natin sa Panginoon, hallelujah. In our present time, kung anumang kondisyon natin ngayon yung kalagayan natin, hindi yung magiging katlang para magamit tayo ng Diyos. Amen? Pagod na pagod ka na, ayaw mo nang maglingkod. Pastor, papakatag-bahal nyo lang, Pastor. Hallelujah. Kasi yan ay isa sa mga bagay na kung saan ginagamit ni Satan.
Alam niyo po sa paglilingkod natin talagang labanan yan. May mga struggle, may mga obstacle. Amen? Labanan talaga yan. Hindi natin maiwasan yan kasi tinawag tayo para magpagdigma. Kaya nga meron tayong mga prayer warrior, di ba? Lahat tayo prayer warrior. Hallelujah, kasi ang pinagdaraanan natin, ang sinusuko natin ay digmaan. Hindi katulad nung hindi pa tayo mananampalataya, paisisi lang tayo. Amen? Tama na yung matulog, kumain, maglaro, manood ng sini, mamasyal. Doon ang buhay natin eh. Pero nung tinawag tayo ng Panginoon, sabi mo, parang naiba. Bakit dito yung buhay ko? Parang naging miserable. Kung kailan ako naglingkod sa Panginoon, saka tumami yung problema ko. Amen? Hallelujah. Kasi binigyan ka na ng karunungan ng Panginoon. Amen? Dati nung baliwala sa iyo, kasi wala pa yung salita ng Diyos sa iyo. Nung maglingkod ka sa Panginoon, pinatok ng Diyos, at binuksan ng Diyos yung isip mo, saka yung damdamin mo. Kaya naging aware ka. Hallelujah, sa mga pangyayari sa buhay mo. Pero hindi ito hadlang upang hindi ka magamit ng Diyos. Katulad ni Apostol Pablo. Amen? Handa na siya eh. Naglalakbay siya patungo sa Damasco. Sa daan pa lang. Hallelujah, nagkaroon ng isa yung buhay niya. Kaya kung ano man ang iniisip natin sa ating buhay, Panginoon, hindi ako pwedeng magpagamit sa iyo. Kasi yung kalagayan mo ngayon, at the present time, makakahadlang to eh. Amen? Hallelujah, pero hindi yun. Si Apostol Pablo mismo, hallelujah, ay naging aral sa atin. Glory to God na. Ano man ang gawin mo sa buhay mo, kapag kalooban ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos, ang siyang mangyayari sa iyo. Amen? Glory to God. Muli ang Biblia ay napuno ng ganitong uri ng kwento. Si Moises ay 8 taong gulang nang tawagin siya ng Panginoon para sa ministry o paglilingkod. 80 years old. Amen? Matanda na. Sa panahon natin ngayon, matanda ito 60. Meron ka ng SS, pension. Amen? Hallelujah. 80 years old, ginamit siya ng Panginoon. Mababasa natin sa Exodus chapter 7, verse 7. Hallelujah. Ano basahin natin sa Exodus chapter 7, Moses, verse 7. Verse 7 ng Exodus. Pero, sabi ko, 80 years na si Moises, di ba? Sabi ng Biblia, hindi ako nagsabi niyan. Pero, ginamit pa rin siya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Para mag-ministry o mag-lingkod sa Kanya. Kaya mga kanila ni Pastor, hindi niya inisip na prinsipe siya ng Egypto. Hallelujah. Pero ginamit siya ng Panginoon. Kinaliguran niya. At dahil sa 80, ginamit siya ng Panginoon sa paglilingkod. Meron din siyang ibabang problema. Hindi siya masyadong mahusay pagsalita. Siya ay puno ng takot. Lagi siyang takot eh. Panginoon, ano pang sasabihin ko? Diba? Yahweh, ano bang sasabihin ko kay Parao? Lagi siyang takot kasi, hallelujah, wala siyang pananampalataya sa Diyos. Yung una. Bagamat Diyos na yung nagsasabi sa kanya, pero meron pa rin siyang doubt. Siya ay lubos o ganap na sumasalungat sa Panginoon sa mga plano para sa kanya. Sabihin daw isang salungat. Yan ang dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa lupang pangako sa Kanaan. Kasi meron pa siyang doubt. Gayun pa man sa kabila ng lahat ng dalahin ito, nagamit ng Diyos ang tao ito para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Ginamit pa rin siya ng Diyos. Kahit 80 years old na siya, kahit meron pa siyang ibang problema, kahit hindi siya magaling magsalita. Kaya yung mga hindi marunong magsalita dyan, nabibigdaan yan para